Hey you mga kalangga, mga kainsik, hello, maing hapon kanatuntanan. So ayun mga kalangga, kumusta kayo dyan? Kami naman dito ay salamat sa Diyos at okay lang po. Sana po okay lang po kayong lahat dyan. And, yun saan mo eh. Kuha mo kang bakal-bakal. Pasensya na po kayo at may naglalaro dito ng kutsilyo sa aking harapan mga kalangga. So for today's video mga kalangga ay, ayun. Meron kaming, I would like to share it to you first. Meron kami nabiling mga kamote, mga kalangga, mga ganun, no. Mga malalaking kamote, mga kalangga, ano po siya. May malaki po siyang ganito. So, nakabili po kami ng 2 kilo, mga kalangga, yan, no. Dito lang naman namin nabili yan dito. Take to. Dito lang naman namin yan nabili sa Agsubo mga kalangga, sa kaibigan Insik. Tapos hinatid pagkahapon, pagkatapos silang magkutkut ba, manguha ang mga kamote. Kaya ayun, bumili kami ng 2 kilo mga kalangga at ang sabi ni Insik may plano daw siya gawin. Nagpaplano po siya na gumawa ng kamote chips, kaso lang nagdadalawang isip siya, baka daw hindi ma-perfect o baka daw hindi namin magustuhan, kaya ayun, gagawin lang niyang kamote Q mga kalangga. So, for today's video ay siya po ang magluluto mga kalangga ha. So, kung hindi nyo po natatanong mga kalangga, si Insik po ay master, may kaalaman din po siya sa pagluluto. Sa ulam, tinuturuan ko po siya kahit paano ng mga basic na mga ulam, no. Kaya hindi natin alam, no, wala tayo dito or umalis tayo tapos sila lang maiwan. May mga basic naman po siyang nalalaman. Pero, sa mga delicacies mga kalangga or yung mga kung bitaw ka ng mga snacks like kamote Q, banana Q, master si Insik dyan mga kalangga. Kasi noon, kung hindi nyo po na itatanong, si Insik po ay nagtitinda ng mga ganon, mga kamote Q, turon, mga pinaypay, yung sa gana na, maruya, mga kalangga, mga kamote Q, mga ganon, basta kahit anong mga merienda, mga kalangga, yung mga matatamis na merienda, kasi nagluluto si mama, tapos siya naman yung nagtitinda. Habang nagluluto si mama ay pinapanood niya po, kaya po ayun, natuto naman siya. Or kahit hindi si mama yung nagluto, kahit mag-angkat ba, alam nyo ba yung mag-angkat mga kalangga, yun no? Nagluluto yung isang tao, tapos sabihan mo siya na ikaw magtitinda, porsyentuhan lang, mga ganun ba. So ayun, papanoorin nito si Insik magluto, no? Ako lang po yung mag-a-assist sa kanya sa ngayon, kasi po siya po yung magluluto ng ating kamote Q mga kalangga, para sa ating snacks mamaya ngayong hapon na ito, kasi 2:00 na ngayon ng hapon mga kalangga. So let's go, simulan na natin. Unahan na tayo sa pagbabalat ng kamote. So bago talaga simulan ang lahat mga kalangga, no, kailangan muna nating balatan or binalatan na po ni Insik yung kanyang kamote mga kalangga. So yung kamote na yan mga kalangga, binili po ni Insik doon sa kaibigan niya, hinatid po kinahaponan. Hindi po siya naluto namin agad kasi nga po marami po tayong ginagawa sa buhay, no. Tapos Insik po ay marami din ginagawa araw-araw, marami siyang pasahero. Kaya ngayon po ay lulutuin na natin itong ating kamote mga kalangga. Itong kamote po na mga kalangga ay napaka-fresh talaga. Kasi bago talaga siyang kubkuba. Ano ba yun? Bagong hukay. So, freshly harvest mga kalangga, bagong harvest talaga. Kaya, nakikita nyo po, violet po yung laman. Kung sa amin pa yan mga kalangga, tinatawag yan na tapul mga kalangga. Kasi violet nga. So ayun. Yan po diba kalaki. Kalaki-laki naman talaga niyan. Napaka-bless. So yung 2 kilo mga kalangga, ilang piraso lang kasi nga malalaki. So diba ang gwapo ng ating ng ating tagaluto ngayon. Siya po yung talagang siya yung magluluto kasi niya yan, kanang forte niya yan, may pangalan pang Gary yung plastic Napapatunay ba na sa kanya talaga yung order na yan. So balik tayo sa topic natin mga kalangga, habang si Sphinx ay nakikinig sa atin. Ayan. Talagang si Insik yung siya talaga yung magluluto. So siya yung bahala dyan sa paghihiwa mga kalangga. I don't know kung ano yung ginagawa niya, nalilito siya mga kalangga kung anong hiwa ang gusto niya. Kaya ayan nakikita niyo po, nalilito po siya kung anong hiwa ang gusto niya. Sabi ko naman sa kanya, yung hindi masyadong makapal kasi nga baka hindi maluto siya ba.
Kasi alam niyo naman po ang kamote, medyo matigas, hindi po siya kagaya ng saging. Okay lang na mabilis lutuin kasi lalo na kapag hinog. Pero ang kamote talaga ay matigas. Kaya sabi ko sa kanya na medyo nipisan niya po mga kalangga. So kanya lang naman, ano lang naman mga kalangga, anang tulungan ba. So I know how to cook naman po ng kamote Q. Pero si Insik po talaga yung may alam ng recipe na yan. Kaya yung masarap talagang magluto ng recipe na yan mga kalangga. Kaya ayun, pinabayaan ko muna siya. At ako muna yung taga-video sa kanya. Tapos ako na lang naman po yung nag-voice over. Vino-voice over ko na lang po ito ngayon mga kalangga. Kasi nga po may nag-video okay sa harapan. O sa namin, sa kalapit bahay ba. Baka makapiright tayo, no? Supposed to be ngayong nag-voice over ako ay patuloy pa rin po sila sa pagkanta pero hindi naman po masyadong malakas na, no? Kasi medyo gabi na po ngayon. Kaya ayan, mga kalangga, nagpatuloy po tayo or nagpatuloy po si Insik sa paghiwa ng kanyang mga kamote. Ang ganda talagang panoorin ng kamote kasi napaka-violet sa loob at napakaganda talaga niyang tingnan. 'Di ba? Hilaw pa lang pero parang masarap na siyang kainin, no? Mga kalangga. O see, talagang fineflex ko po talaga siya mga kalangga. Kung makikita nyo po. Siguro kapag yan kanang siguro kapag kanang tanukon ba or sa kuan pa kanang babukalan bitaw yung latan ba siya. So yan na Insik. Yung lungagon lang siya ba? Siguro masarap siya kasi matamis-tamis siya kasi nga yung yung ganyang klaseng kamote mga kalangga ay matatamis talaga. Kaya nga tinatawag na sweet potato no char. So ayan, malapit tapos si Insik matapos mga kalangga. Medyo madabi-dabi kasi at malalaki, matitigas din. Kaya ayun, parang nahirapan siya at naglibog pa siya kung ano yung hiwa ang gusto niya. Kaya yun, pinabayaan ko na lang siya. Hindi lang ako nakialam. Total recipe naman niya yan, no? So, ikaw na bahala Insik sa buhay mo kung ano yung gusto mong gawin. Kasi sinabihan ko siya na kapag kinapalan mo yan, talagang mahirapan ka sa pagluto niyan kasi yung sugar, madali lang lutuin tapos yung kamote ay medyo matigas. So, ayan, tapos na siya. Ang gwapo naman yan. So, tapos na po siya mga kalangga sa paghihiwa. And, huwag na nating patagalin. Luto na tayo mga kalangga or si Insik pala. So, flex muna ang Christmas tree. Tapos, puntahan natin ang nagluluto ng kamote Q. Ang gwapo naman talaga. So, pasensya na sa messy natin na kusina ha. Kaya talaga namang hindi pa tayo nakapaglinis ng kusina. Kasi nga, magluluto pa si Insik. Magpisik-pisik yan sa mantika. Kaya, pagkatapos na lang siguro. So, ayan. Ang sabi daw ni Insik, kailangan mo na humulan sa tubig ang kamote bago lutuin. Para daw yung sugar o yung latik ay talagang kumapit doon sa kamote kasi mamasa-masa siya. So nagpainit na siya ng kawali, naglagay ng mantika, nilagyan niya ng sugar. Brown sugar yung ginamit natin dyan mga kalangga. No, syempre naman para mulatik. So ayan, kapag daw mulutaw na or lilitaw na yung sugar mga kalangga or yung brown sugar na nilagay niya dyan, doon na yung Q na ilalagay na yung mga yung saging. What I mean is yung kamote. So, huwag kayong magtaka kung bakit ganyan yung kulay ng kamote. Hinugasan po yan mga kalangga. Talagang ganyan lang po talaga siya. Hindi talaga siya maglilinaw-linaw. Lalo na kapag ganyan yung kulay ang kamote. Mga kalangga, ubi kasi siyang kulay. Parang ubi ang kulay, violet. So, I don't know anong nangyari sa camera at talagang ang likot-likot ng camera, mga kalangga. So, hindi na pakita yung paano yung pagkalagay kasi nga tumalsik yung mantika ay yung camera ay nagkanda hulog-hulog na mga kalangga. So ayan, hindi na pinatagal at maya-maya hinango na po. Yan po yung unang hango mga kalangga. Yan, di ba ang ganda? Napakagandang tingnan at napakasarap. O di ba? Saktong-sakto siya sa luto mga kalangga, hindi masyadong kanang lamog ba? No, wa siya na nga dugmok ba? Ayan. See, ang ganda. Yan yung unang hango mga kalangga. So, para sa akin, unang hango is ilahi gina siya. Ilahi yan.
Kasi i-compare natin yan sa pangalawang hango, mga kalangga. So, ayan, patuloy na tayo sa pagluluto sa insik niyan, mga kalangga, no? Tapos, pinalitan ko muna siya kasi naawa ako eh. Masyadong mainit kasi yung yung stove, mga kalangga. Di pa naman siya masyadong sa init. Kaya yun, ako muna yung pumalit. Then, katagtaod mga kalangga, maya-maya niyan ay hinango ko na, no? Tapos, hindi ko pa mahango talaga ng maayos kasi yung ating ang atong luwag ba, wala pa kasi akong wood na luwag, mga kalangga, kaya yan muna yung ginamit ko, yung metal na luwag. Pero iningatan ko po siya, mga kalangga, ha, baka sabihin nyo magasgas yung iyong yung non-stick mo. Huwag po kayong mag-alala, iningatan ko po siya na hindi po siya sumaya doon sa non-stick, mga kalangga. Hinapaw-hapaw ko talaga para hindi sumayad yung luwag sa non-stick, no. Tapos meron tayong luwag din sa kabila kasi mahirap talaga, wala talaga akong So ito na po, mga langga, ang ating final product, also finished product pala, sorry. So ito na po yung lahat, hindi lang po ito lahat, mga kalangga, meron pa to, kaso lang binigyan namin si Mami yung yung kapitbahay pinsan, namin. yung kapitbahay at pinsan ni Mama. Yun, binigyan namin para meron din sila, makatikim din sila ba, no, kahit paano. So ayan, napakasarap na kamote Q, mga kalangga. Kasing sarap at kasing fresh yung langga. So ayan, mga kalangga, no? Abangan nyo ang part 2, kakainin namin to. Ito yung dinner namin, mga kalangga. Hindi kami bibili hindi kami magluluto na kahit ito yun lang yung dinner namin. Tsaka mag-dinesti kami para kompleto. So ayun, thank you so much. Shout out Auntie Josie, Tati Yumi, Ma'am Popoy. So sa lahat ng mga subscribers and mga new followers natin, mga kalangga, don't forget to subscribe or follow our Facebook page ng Isaac Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do. And thank you so much and see you in our next video. Bye-bye!